Kapag lumibot ka sa mga tindahan sa Paite, Laguna, hindi malayong makakita ka ng mga ukit na may pirmang PF sa ibaba. Gaano man kalaki o kaliit, detalyado ang mga ukit. Ayon sa mga tindero, ang mga obrang ito ay gawa raw ni Pio Fadul, isa sa pinakamagaling na mang-uukit noon sa Paite. Pero malaki na raw ang ipinagbago ni Pio Fadul ngayon. Sa loob ng 20 taon, imbis na sa museo o mga ukitan, sa gubat na raw siya madalas matatagpuan. Kinakausap ang sarili, nakikita kung saan-saan, pagala-gala sa lansangan. Kilala ang Paite sa probinsya ng Laguna bilang carving capital of the Philippines. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, may kultura na ng pag-uukit sa lugar na ito. Isang 400 taong tradisyon na pilit binubuhay hanggang ngayon. Kasi nung panahon na Kastila, ang mga ninuno namin, may mga ukitan sa mga silong-silong ng bahay. Ngayon, yung Kastila, tinatanong ko anong bayan ito. Ang akala naman na nag-uukit, tinatanong yung wood carving tools. Eh sabi, Paet. Ah, Paet, bet. Sabi naman. Si Mang Luis Ak-Ak ang isa sa pinakatanyag na mang-uukit sa Paite. Bata pa lang siya, hilig na niya ang pagguhit. Kaya kumuha siya ng kursong Fine Arts sa UP at naging illustrator ng mga comics. Pero sa pagdaan ng panahon, nagdesisyon si Mang Luis na bumalik sa Paite para ituloy ang kinagisnang tradisyon. Binuhay niya sa kahoy ang kanyang talento sa pagguhit. Naalala ko ang mga ukit na may pirmang PF. Kilala kaya siya ni Mang Luis? Si Pio Fadul mas bata sa akin, pero nakakaukit siya ng mahusay, talagang umukit siya ng araw. Yun yung mga trabaho niya, mga nara na mga mural na makakapal. Iniukit niya ng talagang malalim yan, tapos umukit siya ng maliliit na item na gamais lang ang mukha. Hinahanga naman namin ng araw yun. Ay, nasaper, no? Kita yung mukha, no? Lalo akong naintriga sa manguukit na kung tawagin Pio Fadul. Gaano nga ba siya kahusay sa pag-uukit noon? Sa isang gallery sa Paite, nalaman ko na hindi lang pala kahoy, kundi pati bato, kaya raw ukitin ni Pio. Si Pio Fadul ay isa sa pinakamahusay na pag-uukit sa bayan ng Paite. Kinikwento ng mayapa kong asawa na magaling talaga si Pio at kahit daw maliit na piraso ng kahoy na parang palito lang ng posporo, nung panahon na kagalingan talaga ni Pio mag-ukit, kaya niyang idetalye ang mukha. Pero noong taong 2003, bigla raw nagbago si Pio. Palagi siya namamasyal sa bayan ng Paite na nakakabayo. Meron siya kabayo kaya na, tapos para siyang ermitanyo, na maraming nakasabik sa katawan niya, umak siya, sakay sa kabayo, at namamasyal sa Paite. Pero wala na siyang, ay sakit na siya nun. Sa bahay ng mga Valdecantos, isang koleksyon ng mga obra ni Pio ang kanilang naipon. Itong silid na ito, dito matatagpuan yung mga iba't ibang artwork ni Pio Fadul, yung PF na nakikita natin. Tapos, sabi nila, isa daw ito dun sa mga una nilang nakolekta or nakuha nila mula kay Pio. 1970s pa daw ito inukit. Makikita ninyo, napaka-intricate,
Napaka-intricate ng ukit, tapos very smooth pa siya. Mga kinukomisyon pa raw si Pio Fadul noon ng iba't ibang mga simbahan, including the Vatican. Itong crucifix daw nito, isa daw ito sa mga kinumisyon sa kanya ng Roma. Kasama rin, makikita ninyo, katulad nitong crucifix na ito, si Pio Fadul daw napakagaling daw umukit na kahit maliit na piraso ng kahoy, makikita ninyo kapag may magnifying glass kayo, makikita ninyo yung detalye ng muka ni Kristo dito. Ito naman, 1990s din, maganda pa rin. Kitang-kita ninyo, grabe yung expression ng muka. Pero yun nga, habang tumatagal, nagbabago kasi nagkaroon daw ng sakit itong si Pio Fadul. So makikita ninyo itong mga artwork niya, mga year 2000 na ito, early 2000, medyo rough na or magaspang na yung ukit. Hanggang sa eventually, ganito na yung itsura ng mga inuukit niya. Makikita ninyo ito sa mga souvenir shops. Ito yung mga ukit ni Pio Fadul na nabibenta na lang for 450 pesos. Pag-alagala man sa kalsada at nagkaroon man ng sakit, patuloy na tinangkilik ng pamilya Valdecantos ang mga ukit ni Pio. Inukit daw ito ni Pio noong mga 2010. Ito, may nakasulat pa PF. Ang ganda pa rin ng forma niya, pero ito gawa na lang sa driftwood. Ang sabi sa akin nung nakabili nito, in-offer daw niya ito para lang magkaroon siya ng pangkape, pang-asukal. In fact, pag tinignan mo yung dito sa likod, may nakasulat mura lang asukal. Tapos may itsura ng kape, kaldero. Marami kasi dun sa mga inuukit noon ni Pio, para lang pangkain na lang niya. Pero paano nga ba humantong sa ganito ang isang taong biniyayaan ng pambihirang talento? Nanggaling sa pamilya ng mga mang-uukit si Pio Fadul. Ang kanyang ama at mga kapatid naging tanyag hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Hindi man nakatapos ng high school, itinuring na isa sa pinakamagaling noon si Pio Fadul. Pero ano nga bang nangyari kay Pio at mula sa katanyagan, nauwi siya sa lansangan? Ito ata siya Sa isang maliit na eskinita sa Paite, natagpuan ko si Pio Fadul. Kayo po si Kuya Pio? Oo. Ay, hello po. Ako po si Cara. Kumusta po? Ano po to? Inuukit niyo po? Okay din. Ukitin niyo po? Makwento ang Pio na aking nakilala. Ako po yung marami ukit sa Santo Domingo Church. Santo Domingo Church. Doon ako marami ukit. Doon ako marami santo. Pero minsan, bahagyang natutulala. Pirming inaalala ang mga panahon nung siya'y sikat pa at namamayagpag ang kanyang mga mahuhusay na likha. Sa Italy, may ukit ako sa Italy. Sa Italy? May mga ukit ako doon. Italiano po ang nag-order na yan. Ako umukit. Ikaw umukit? Tatlo arkanghel na 5 feet. Tsaka isang 8-footer na Sebastian. Yung may pana. Tsaka isang Last Supper na 5 feet. Yung buong Last Supper? 5 feet. So, akong tumira na yan. Pero nagkasakit daw kayo, Tay. Matagal po ako hindi nag-ukit. Gano'ng katagal kayo hindi nag-ukit? Ilang taon din na nalibang ako sa espada. Lagi ako may espada. Ikinuwento niya sa akin ang mga panahong tumira siya sa gubat at ang araw na may nagpakita umano sa kanya. Si Kristo nagpakita sa akin, si Maria nagpakita gumanito. Nagpakita sa akin. Birhing Maria? Nakita ninyo? Nagpakita yun. Tsaka si Kristo. Kaya... Saan? Saan nagpakita? Sa may talon. Sa gubat? Oo. Ano sinabi sa inyo? Wala, gumanto lang sa akin. Gumanyan? Oo. Mataas pa sa puno. Tapos si Kristo, anong sinabi sa inyo? Wala, gumanyon din sa akin. Bumaw din sa akin. Tapos,
Ang mata niya, ang mata ni Cristo, asul. Si Maria, asul ang mata. Tapos parehong kulot. Matang sa ilong. Oh, tapos anong ginawa ninyo? Wala, iniyukit ko na siya. Iniyukit ko. Ginalat ko. Parang nagpaukit din sa akin. Sino nagpaukit sa inyo? Yung nasa itaas, parang nagpakita sa akin, iniyukit ko. Inukit ni Pio mula sa kanyang imahinasyon ang kanyang mga nakita umanong aparisyon. Noon ko lang naintindihan kung bakit di tulad ng ibang rebulto na may pinagkokopyahang larawan, kakaiba ang itsura ng mga santo sa mga obra ni Pio. Ay, ang Diyos may hanggang dito ang balbas. Pinakita lang. Nagpakita rin ng Diyos Ama sa inyo. Oo, pinakita yung kanyang katauhan hanggang dito ang balbas. Kasama si Pio, nilibot namin ang mga tindahan. Lalo ko pang naintindihan ang kanyang pinagdaanan. So ibig sabihin yung iba dito, ginawa niya nung may sakit na siya? Mas marami siyang gawa ng mas mahal yun. Kasi mas maganda yun. Mas mahal? Oo, mas maganda yun. Bakit kaya? Ano nangyari? Mas matindi nga ako. Matindi ang imahinasyon yan. Nung may sakit ako, lalo matindi. Matindi ang imahinasyon yan. Ang obrang ito na may detalyadong ukit, ginawa rin ni Pio habang siya ay may sakit. So magkano po ito binibenta? Ano yun, 150 yan. 150,000? Oo. Sus Mariosep. 2009 pa yan nandito. Ayon kay Pio, marami sa kanya mga inuukit ngayon, binibenta na lang niya ng halagang 400 piso. Sapat lang pambili ng ulam sa araw-araw. Gayong ang bentahan sa kanyang mga obra, libo-libo ang halaga. At kung susuyurin mo pa ang social media, may mga ukit si Pio na $1,000 ang presyo. Nakalulungkot isipin kung sino pa ang pinayayaan ng kakayahan, siya pa ngayon ang lugmok sa kahirapan. Kahirapan din ang nagtulak kay Chef Mel Avino para lisanin ang kinagisnang talento. Iniiwan ko yung wood carving. Unang-una, mahirap gawin, matigas. Ang tagal lang kita. Matagal kumita siya din. Pero, yun nga. Tapos maliit lang din. Maliit din. Maliit ang kita. Maliit ang kita. Minsan kasi, kung ako'y trabahador lamang, so magkano lang naman ang ukit. Tulad ng maraming taga-Paite, mang-uukit din ng kahoy ang tatay ni Chef Mel. Pero gaano man kahusay sa pag-uukit ang kanyang ama, kapos na kapos daw ang kanilang kinikita. Yung pati ko kasi, namamasukan lang. So, magkano lang yung ukit na inaano niya? Ay kami 6 na magkakapatid, so nahirapan siya. Magkano lang ang kinikita ng trabahador na mang-uukit? Natatandaan ko noon, nagbibigay lang siya ng 2,000 kada linggo. Pero ang mamahal po ng mga ukit bakit 2,000 lang? Ay kasi yung presyo lang noon, ng pag-ukit. Kung nasa, kung may-ari ng craft, handicraft. Gallery, handicraft. So, mura ko lang makukuha doon sa, at magkano lang yung ukit ay babayad ko sa kanya. So, para kumita ka sa pang-uukit, ano ang kailangan? Kailangan sarili mo. Ikaw magmamanage. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Chef Mel na mangibang bansa at dito umukit siya ng bagong landas. Kung dati kahoy ang kanyang inuukit, ngayon sa gulay at yelo siya lumilikha ng mga obra. Kaya iniwan ko na rin. Tsaka, hindi ako nagsisi dahil nagkapangalan ako. Yung tatay ko hindi nagkaroon ng pangalan, so sobrang galing niya, nabigyan ko siya ng pangalan sa industry ng culinary art. Kumpara sa kahoy, mas madaling ukitin ng yelo. Pero dahil natutunaw ito, kailangan mabilis kang kumilos.
Dapat kabisado mo ang galaw ng yelo para malagyan mo ito ng detalye bago ito malusaw at tuluyang maglaho. At ang pinakamasaklap sa lahat, kapag natapos na ang obrang iyong pinaghirapan, unti-unti lang itong matutunaw. Pag tinitigan ko. For 5 hours, wala na to. Anong pakiramdam? Pagod ko, nasayang. Hindi naman nasayang dahil kumita. Nanghihinayang ako sa art ko na ginawa. Na dapat ay nailalagay sa gallery, nakikita na madaming tao, nakikita ng mga batang sisibol, na batang generation. Ilang beses nang nanalo sa ibang bansa si Chef Mel para sa kanyang mga ice sculpture. Pero anya, nangangarap pa rin siya na sana pagdating ng panahon, makabalik siya sa kanilang kinagisnang tradisyon. So nagde-dream pa rin kayo hanggang ngayon? Yes, hanggang ngayon po, ma'am. Kasi Dream na dream ko pa rin. Gusto kong ilabas. Gusto ko ilabas yung aking imahinasyon. Legacy ng tatay ko, legacy ng lolo ko. Pero habang kumakayod pa siya para sa pamilya, sa yelo at sa gulay muna siya uukit ng pangalan. Kahit pa kalabasa lang ang kanyang inuukitan, mababakas ang talento ni Chef Mel sa kanyang mga likha. Pinaghihirapan ng bawat isa, kahit alam niyang itatapon lang ito kapag tapos na ang trabaho. Habang nag-uukit si Chef Mel, isang pamilyar na muka ang lumapit at nanood. Kapwa, talagang kapakabait ni Tiyo ka. Isa lang ang naisip ko nung mga oras na iyon. 400 taong pinanday ang talento ng mga mang-uukit ng paite. Nakapanghihinayang Ganda! na kailangan pa nilang makipagsapalaran para lang kumita at mapahalagahan. Noong 2005, idineklarang carving capital of the Philippines ang bayan ng Paite. Bagamat marami nang nag-a-abroad, kahit papaano, buhay pa rin ang tradisyon ng pag-uukit sa Paite. Isa sa mga master carver ng bayan si Paloy Cagayat. Nagmula sa mahabang linya ng mga mang-uukit si Paloy. Mula sa kanyang lolo Junicio hanggang tatay na si Justino, kilala sila sa pag-uukit ng mga santo. Pero tulad ng ibang mang-uukit ng Paite, may problema rin kinakaharap si Paloy. Ang problema sa kahoy. Kasabay ng pagdedeklara sa Paite bilang carving capital, ipinatupad din ng gobyerno ang isang total log ban. Bawal nang pumutol ng kahoy sa mga kagubatan. Paano ka nga ba magpapatuloy ng tradisyon ng pag-uukit kung wala namang kahoy na uukitin? Mahaba ang prosesong pinagdadaanan ng kahoy bago siya maging ganitong klaseng obra maestra. Andito ako ngayon sa shop ni Paloy Cagayat, isa sa mga sikat na mga manguuhit dito sa Paete, Laguna. Ito si Sir Paloy. Hi, Sir Paloy! Hala. Kumusta po? Ito po ba ay gagawin din pong santo? Oo, isa yung gagawin St. Joseph, may dalang bata. Yung kopyahan niya. Gagawing St. Joseph. Ay, para
Parang ano po pala, yan. hindi po pala siya iisang kahoy lang? Oo, kasi nga, wala na makuha malalaking kahoy. Oo. From maliliit na kahoy, Parang pinagdudugtong-dugtong lang pala siya. Dahil ipinagbawal ang pagputol ng mga puno, umaasa na lang sila sa mga natumbang puno tuwing bagyo at mga maliliit na sanga at puno. Isang uri ng kahoy ang pirmi nilang ginagamit sa pag-uukit. Ang tawag dito, batikuling. Itong punong ito, gustong-gusto nilang ukitin kasi daw medyo malambot siya, magaan, at ang pinakamaganda, hindi siya inaanay. Ang problema, kasama rin sa log ban ang punong ito. Nang magdeklara ng total log ban ang Pilipinas, isa sa mga trabaho na posibleng mawala ay yung mga manguukit ng paete. Kaya ang naisip ni Sir Paloy para maipagpatuloy pa rin yung kanilang kinagisnang tradisyon ay siya na mismo ang magtatanim ng mga puno ng batikuling na kanilang uukitin. Medyo bata pa yung mga punong ito, nakikita nyo naman medyo maliit pa siya at hindi pa po pwedeng ukitin. Pero hopefully, as the years go by, lalaki rin ang mga ito at magkakaroon ng uukiting mga kahoy ang mga kabataan ng paete. Sa ngayon, lagpas 800 puno na ang naitatanim ni Paloy. Pero lubhang maliliit pa ang mga ito. Yung dineklara ang Paete as a carving capital, tapos may isang batas naman nakakontra na bawal namang gumamit ng kahoy na galing sa gubat. Kasi ang batikuling is from the gubat eh. Oo. Yan. Sana ay magkaroon kami ng special na permiso na pwedeng gumamit hanggat hindi namin napapalaki yung aming tanim na batikuling. Naglabas na ng resolusyon ng pamahalaang bayan ng Paete para mabigyan sila ng exemption sa log ban. Sumulat na sila sa Malacanang sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Pero wala pang sagot tungkol dito. Habang hinihintay ang sagot ng gobyerno, patuloy na magtatanim ng batikuling si Paloy. Hindi na para sa kanya, kundi para sa mga batang magmamana ng kultura. So itong ginawa niyo pong pagtatanim ng batikuling, hindi lang ito para sa shop ninyo? Hindi. Para sa mga bata ng Paete. Para ano po? Para kung halimbawa magkaroon na interest sa pag-uukit din, meron silang maukit ng batikuling. Ang tanong, meron pa bang batang gustong mag-ukit? Yan ang abangan o susunod na kabanata. Para sa pamilya Cagayat, ang kultura ng pag-uukit ay isang pamana na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Pero ayon sa master carver na si Paloy Cagayat, kakaunti na lang ang mga batang interesadong mag-ukit ngayon. Marami ang mas pinipiling mangibang bansa o di kaya'y umukit ng landas sa ibang larangan. Dollar eh. Tsaka hindi mo kailangan mag-aral ng matagal na katulad ko na bago natuto sa pag-uukit ng kahoy ay mga 4 na taon na kailangan may napakaraming pang-ukit. Samantalang sila, 4 na pang-ukit lang, nakakatapos na sila o kaya kutsilyo lang. Ilan sa mga anak ni Paloy, nagbago na ng karera. Laking pasalamat niya na nagkaroon ng hilig sa pag-uukit ang kanyang bunsong si Franco. Kahit papaano, may magpapatuloy sa kanilang kinagisnang tradisyon. Pero hindi lahat katulad ng pamilya Cagayat. Naalala ko si Pio, may magtutuloy pa kaya ng kanyang talento. Ito si Neil Bagamano, isa sa mga apo ni Pio. Bagamat baguhan pa lang sa pag-uukit, nakitaan na ng talento si Neil. Mahusay siyang gumuhit at maglagay ng detalye sa mga obrang pwedeng maihanay sa mga likha ng mga maestro ng kanilang bayan.
Di tulad ni Pio na imahinasyon ang pinapagana sa bawat obra, metikulosong sukat at guhit ang ginagamit ni Neil sa kanyang mga ukit. Para matiyak na maging ang mata, ilong at bawat hibla ng kanyang gawa maging perpekto. Ano yung kakaibang galing ng lolo mo? Yung bilis siguro po. Mas mabilis siya gumawa. At kabisado nga po yung ginagawa. Oo. Hindi daw siya gumagamit ng drawing. Ayun po, di po siya masyado tumitingin sa mga kopyahan o sa mga drawing. Parang kabisado na nga po talaga. Nakakita ko paraan niya sa pag-portrait. Nakikita, talo ako. Yung akin kalkulasyon na . Ayaw kanya talagang naka-portrait siya, naka-drawing kagad. Tinalo ko sa paraan. Kaya ang kanilang hatian, si Pio ang uukit ng katawan. Si Neil naman ang bahala sa mukha. Sa ngayon, nagbalik na sa kanilang tahanan si Pio. Inaalagaan siya ng kanyang anak at apo. Sa tulong ng kanyang apo, unti-unting naibabalik ang dating Pio. Sana hindi mapatid ang ipinamanang talento. Sa ngayon po kasi kaunti na lang kabataang may interest mag-ukit Bakit ikaw gusto mong ito pa rin? Kasi po, ayaw ko masayang yung talent naman na naibigay sa akin para magamit ko din po. Itutuloy ko itong ginagawa namin na pag-ukit. Kasi may kita naman kami dito. May patuloy rin yung kultura ng tradisyon dito sa Paite. Bago namin nilisan ng Paite, nakita naming muli si Pio Fadul. Palakad-lakad sa mga tindahan at museo. Sinong mag-iisip na minsan sa kasaysayan, isa siya sa mga mang-uukit na pinakahinangaan. Sana patuloy pang mamayagpag ang talento ng mga mang-uukit tulad ni Pio. Mabigyan ng pagkakataon sa lupang tinubuan para hindi na sila kailangan pang lumisan. Makapagpunla ng mga bagong binhi para ang kinagis ng tradisyon ay maipamana sa susunod na henerasyon. Mabigyang halaga ang kanyang mga obra maestra para ang inukit na kahapon ay manatiling buhay hanggang ngayon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.